Naku po mga kababayan po natin, dahan-dahan na po nagsasalita ang mga senador ngayon. At isa po dyan sa nagsasalita ay itong Senator GB Ejercito, lalo na sa issue po ng infrastructure na pinabayaan ng Marcos administration. Magandang araw at yan po yung ating pag-uusapan. Tara, puntahan po natin ang nangyaring press conference ni Senator GB Ejercito kung saan tinalakay niya ang ilang mga proyekto na hindi ginalaw, pinabayaan, pinatigil ng Marcos administration. Become a car set. Ayon kay Senador J.V. Ejercito, tila nabalang at napabayaan ang mga malalaking infrastructure project na isinusulong sa ilalim ng Build program ng Administrasyong Duterte. Partikular na ang South Long Haul Railway patungong Bicol at ang Mindanao Railway System. Sa isang press briefing, sinabi niya, Grabe, no? Mga major project yan, mga kababayan po natin. At ang makikinabang dyan, no? Milyong-milyong Pilipino ang makikinabang sa mga infrastructure project na sinimulan ni President Duterte. Pero sadyang pinabayaan ni Marcos Jr. Kaya, asaan yung pinagmamalaki niya na veld or Belvedere more, no? Yung veld hindi niya pinagpatuloy. Alam mo yung ginawa niya pala na Belvedere more, ayuda pa more. Patay tayo dyan, mga kababayan. kung mabibigyan ng pagkakataon ay papaabot niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Nako, kahit ipaabot mo pa yan, JV. Tangina, hindi ka papansinin dyan. Jr. ang kanyang pagkadismaya sa usad pagong na implementasyon ng mga proyektong ito. I'm hoping that itong last 3 years, ang daming political noise, ang daming ganap ngayon, but Daming ganap. Ayuda dito, ayuda doon, travel dito, travel doon. Promise. Hanggang hindi dumating yung mga investors na sinasabi niya. Yung mga proyekto na sinasabi niya, puro pangako lang. Mahirap magtiwala sa mga taong ito, mga kababayan natin. Kaya mas gugustuhin pa rin ng taong bayan yung isang Digong Duterte, no? Na sinasabi nilang bastos ang bunganga, nagmumura, kahit sino ay minumura. Dahil yan po, kapag dismayado na po siya, no? Lalong-lalo na sa mga proyektong gusto niya agad matupad, hindi sa kanyang personal na interes, kundi personal nating mga Pilipino. Yon ang isang digong na hinahanap ngayon ng taong bayan. Kita nyo, survey, Marcos, agad 30%, Duterte, 63%. Pinakulong yan, no, yung mga allegation daw na mamatay tao, berdogo, 30,000 daw yung pinatay, pero pangalan, wala silang mailabas. Witness nga sa ICC, wala silang mailabas. No? And si BP Sara, na gusto nilang ipa-impeach, napakataas po, no? Mahigit 50% din ang kanyang nakuha. Kaya dinadaan nila ngayon sa mga propaganda at scripted, no, na mga interviews, and ginagamit nila as political tools ngayon ang mainstream media. Tingnan nyo ngayon, mga kababayan, no? Real talk lang po tayo. Buksan nyo, lahat na mainstream media, makikita nyo ngayon, interview, kaliwat kanan, ang dami nagsilabasan ng mga ekspertong lawyer diyan sa issue ng impeachment. Iisa lang ang kanilang linyada. Dapat ituloy ang impeachment. Kasi sila ang makikinabang. At nakita yung mga lawyer na nagsasalita ngayon? Mga dilawan, mga pinklawan, di ba? Hindi halata, no? Yan din ang tinatrabaho nila Marcos Jr. ngayon. Kasi ang totoong kulay ni Marcos at ni Martin Romualdez ay kulay pink. Oh, ganun nyo. Dahil sa inuuna nila Duterte, asa na infrastructure, kawawa na Juan de la Cruz. And tama po, no? Sinasabi ni J.V. Ejercito, napabayaan, sayang ang 3 years dahil inuna nila ang mga Duterte. doon ako frustrate kasi we have a lot of catching up to do. Ang dami natin Wala na, problema. hindi na kaya yan. Ang dami na Hindi na kaya yan, boss. Mag-double time sila. Kahit tawagin pa nila ang lahat na Marvel heroes, hindi nila kaya yung double time na paghahabol ngayon. Sa 3 years na iuna nila yung pamumulitika sa mga Duterte. Paano yan? Oh, sabihin nila, sa 3 years magdo-double time sila. Paano sila makakapag-double time? No? Kakatapos ng eleksyon, Bibi Sara na naman ngayon ang kanilang proyekto. Attorney Harry Roque ang kanilang proyekto.
O, nagpe-prepare din sila sa election. natin kailangan gawin para makahabol sa ating mga Asian neighbors, para maging attractive. Aniya mahalaga hindi lamang sa konektibidad, kundi bilang pundasyon para sa paglikha ng trabaho at mas maraming oportunidad ang mga proyekto gaya ng North-South Commuter Railway o NSCR, Metro Manila Subway, Mindanao Railway at PNR South Long Haul. Sayang. Kung si Tatay Digong pa sana, no? Another 6 years. Nako, sana nag-enjoy po tayo sa pagra-ride ng mga bagong proyekto na yan. Tingnan mo ngayon, napapakinabangan na yung MRT station, LRT station, Station 1, going to Parañaque. Di ba? Duterte legacy po yan. Pero, tatak bagong Pilipinas. Kaya po nung nasil po yung NSCR and the Metro Manila Subway with Japan, lagi po ako nakasama doon and I was a witness. Na-excite po ako kasi ito na yung Oh, and Duterte yun, ha? Di ba? At least mangyayari na. On the hindsight, 1998 pa, panahon pa ng Atay mo. President era, North Rail, South Rail. We lost already almost 30 years. Sabi ng senador, sa unang taon ng Administrasyong Marcos ay umaasa siyang ipagpapatuloy ang momentum na nasimulan sa ilalim ng slogang Build Better More. Actually, nasiro yan sa budget na nga for last year. Coming from the House, wala na ho, zero budget. Nilagyan ho ng Senado yan. Tingnan mo, di ba? Kung suportado ni Martin Romualdez, si Bongbong, Build Better More, walang budget. So kahit anong gawing pangako ni Marcos Jr., kung hindi naman binabudgetan, and nakita natin ngayon yan sa San Juanico Bridge. Di ba? Anong budget na binibigay, sabi ni Amy Marcos, parang pangpintura lang. Ang galing magsalita, no? Tapusin natin to, gawin natin to, itong subway, 2027, tapusin natin to. Matapos kung ang binibigay na budget ay pangpintura lang daw para sa San Juanico Bridge. At least 200 million each for the project management office to continue na at least magtuloy-tuloy yung monitoring, yung studies, yung monitoring ng right of face na kung may sakaling meron ng entity na mag-take over, ready na tayo. Giit niya ang mga gitong proyekto ang tunay na long-term investment ng bansa. Yun talaga. Bukod sa infrastruktura, nagpahayag din si Ehersito ng panghihinayang sa maagang bangayan sa administrasyon. Ang aga ng bangayan, no? Tama. Sa administrasyon. Sino siyin mo dyan? Edi si Tamba, si Liza, si Bongbong. Na ito, 1.5 years, 2 years, nagsimula na ang bangayan. Kaya nga. Nanghinayang ako doon sa momentum, no, with the biggest mandates ever received by both the President, the Vice President. We were off to a good start. Ang ganda ng goodwill. Kaya lang napaaga yung bangayan na ito, humantong na nga po tayo sa magkakaroon na ng impeachment. Sa huli nananawagan si Ehersito na sana'y matapos na agad ang issue ng impeachment para naman muling matutukan ang mga totoong problema ng bansa. Ang worry ko rito, yung sabi ko nga, Vietnam is already Wala na, boss. Huwag mo na ikumpara tayo sa Vietnam, no? Wala na, napakalayo na po natin. Pero kung tutusin, napakaganda na po yung pag-angat natin ng panahon ni President Duterte. Hindi pa rin ito matatapos eh. Kung 3 years, patulog-tulog sila, another po na hindi sila matutulog ngayon, no? Dahil may pa-extend naman sila ng kanilang oras. Pero alam mo yung hindi sila titigil hanggat hindi po ma-impeach itong si Vice President Sara. At ang pagpapauwi pa ni Tatay Digong, hinaharang nila. Sinabi mismo yan ng abogado ni Tatay Digong na ang totoong prosecutor ay nasa Malacanang. So, another issue pa po yan. Kaya hindi po sila makagalaw-galaw, hindi po nila magagampanan yung proyekto na para po sa taong bayan. Dahil ang pera nauubos sa pambabayad ng mga kakampi po nila at ginagastos para lang ma-impeach itong si Vice President Sara. Magkano ang ginastos nila sa House of Representatives? At magkano naman ngayon ang nilalabas nilang pera para sa mga nagsasalita at sasabihin na kailangan ito ng impeachment ni Sara? Hindi pwede, no? Labag sa konstitusyon, unconstitutional ang gagawin ng mga senador. Tinan mo, nagsilabasan sila ngayon, kaliwat kanan yung interview. Lahat na mainstream media, umaga, tanghali, gabi, 24 hours, no? Impeachment ang pinag-uusapan.
No, binabanatan si Chis Escudero kasi hindi nila matanggap na nagsayang sila ng bilyon-bilyon, hindi nila ma-impeach si Vice President Sara at ang infrastructure ang naging sakripisyo. Kaya tama po ang sinasabi ni Senator G.V. Ejercito. Nangihinayang siya sa 3 taon dahil bangayan agad ang ginawa ni Marcos Jr., ni Martin Romualdez. At manghihinayang ka pa po, no, Senator G.V. Ejercito, dahil sa another 3 years, sigurado wala silang malaking accomplishment. Mayroon, patsi-patsi. Di ba? So, agree kayo sa ating sinabi, mga kababayan po natin. Comment na dyan sa ating comment section. Mabuhay po kayo lahat. Mabuhay po si President Duterte na siyang nagsakripisyo para sa sambayan ng Pilipino. Hindi korap, hindi magnanakaw, at lalong hindi naglulustay ang mga Duterte.